Day 5 ng all-out offensive ng Armed Forces of the Philippines o AFP laban sa BIFF o ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Nakubkob na mga sundalo ang Dumanoy 3 ektaryang kampo ng mga terorista sa Maguindanao na meron pa Dumanong bomb factory o paggawaan ng bomba. Napasok din ng militar ang ilang barangay na posibleng pinagkukutaan ng BIFF kasama ang teroristang si Basit Guzman. Pero sa gitna ng opensiba, lalo namang dumarami ang mga sibilyang naiipit sa bakbakan na wala naman daw natatanggap na tulong. Bunsod nito, bukas magdedeklara na ng state of calamity sa buong Maguindanao ayon kay Governor Toto Mangudadatu. Live mula sa Awang sa Maguindanao, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, sa mga datos na nakalap ng GMA News ay umaabot na sa 7,000 families ang apektado at lumikas na dahil apektado nga nitong all-out offensive sa pagitan ng AFP at ng BIFF. At kung noong weekend ay tanging sa perimeter lamang ng pinaniniwala ang BIFF controlled area ang movement na nakita natin sa AFP. Ayon sa AFP, ngayong araw daw ay tuluyan nang na-penetrate ang area na ito. Sa pagpapatuloy ng all-out offensive sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF noong Sabado, naghulog ng 105mm howitzers ang militar sa isa sa mga kampo nito. Nakubkob ng ground troops ang 3 ektaryang kampo ng BIFF sa barangay Dasikil at nadiskubre ang isang bomb factory. Na-recover doon ang mga panggawa ng homemade bombs tulad ng mortar fuses, ammonium nitrate, blasting caps at tie wires. Linggo ng umaga nang binisita namin ang palengking ito na nasa 1 kilometro lang halos ang layo sa mga airstrike ng AFP. Sa takbo ng buhay, akala mo'y walang nagbabagsakang artillery sa kalapit na lugar. Tila patunay na sanay na sa gyera ang mga tao rito. Mahirap, sir, kasi ang mga tao dito sobra silang natatakot. So ang iba nag-evacuate. Yung hanap buhay namin po hindi pwedeng ipasagtabi na lang. O kailangan tuloy-tuloy yung buhay kahit may gera. Kanina, dala ang malalakas na armas. Pinasok ng militar ang barangay Libutan sa Mama Sapano na dati hindi basta-basta napapasok ng mga sundalo. Sisimulan na raw ang matinding pagsuyod ng mga lokasyong maaaring pinagkukutaan ng BIFF. Pero ang mga residente rito hindi raw lilikas hanggat hindi pa magpapasabog ng bomba ang mga sundalo. Mas kaya raw nilang indahin ang panganib ng all-out offensive kaysa ang hirap ng buhay sa mga temporary shelters. Kasi hindi man namin pinabakit, hindi man kami naabutan ng kwan. Ganito kasi ang kondisyon sa mga evacuation center, siksikan at kasama pa ang mga hayop na bitbit ng mga pamilyang lumikas. Kwento ng 20 anyos na si Lenny, 3 oras silang naglakad, dala ang kahit na anong pwedeng bitbitin habang karga-karga ang 2 buwang gulang na panganay at saka tumawid ng ilog para lumikas noong Sabado. Tulungan niya po kami ng anak ko. Pinasakay niya kami sa bambos niya kahit siksikan na yung mga anak niya. Sabi niya, dito ka na lang sa tabi ko mag-upo para yung baby mo safety at saka hindi mahulog. Hindi raw tamang nabubuhay ang kanilang mga anak na laging nag-aabang sa dugundong ng kanyon na naging senyales na kung kailan sila lilikas. Hindi makapag-aral ang mga bata at ang mga anak namin hindi kayo makatulog ng maayos ng hating gabi umaalis kami sa bahay namin. Sana naman po, pagbigyan niyo na kami ng kapayapaan. Panawagan din ng mga residenteng tulad ni Jojo na nasira ang bahay dahil tinamaan ng artillery. Magiging ng tulong kasi saan kukunin yung pag-ayos ng bahay? Linisin din daw sana ang lugar ng airstrike dahil may mga mortar na hindi sumabog at nakabaon pa sa lupa. Delikado ito dahil armed na kaya't maaari pa ring sumabog. Pinangangambahan din ngayon ang diarrhea outbreak dahil may ilang evacuation center na iisa lang ang palikuran, kulang sa tubig at paubos na ang pagkain. Natatakot lang po ako sa health nila. So yung kabuhayan na rin po kasi naiwan nila yung source ng income nila kasi mostly sa kanila is farmers. So yung iba po, hindi nila po na-harvest yung nila po, yung mga tanim nila po na palayas.
Pero ito raw ang kapalit ng digmaan at may misyon ang militar na kailangan nilang isakatuparan. Target nila ngayon ang tinatawag na SPMS Box o ang lugar na pinalilibutan ng 4 na bayan sa Maguindanao kasama ang Mama sa Paro sa paniniwalang narito ang teroristang si Basit Usman. So that is another proof, isang pagpapatunay na itong kalaban natin ay talagang terorista na handang maghasik ng lagim. Jessica, papakita natin niya itong video na kuha kanina bandang alas 5, I believe naka-ready itong video na to. No? Nakuna natin kanina bandang alas 5 o 5:30 ng hapon kung saan isang convoy ng mga miyembro ng MILF yung nakita natin dyan sa may checkpoint na yan ng Army dyan sa bayan ng Talayan. Ano? Wala naman tayo nakitang friction o conflict dyan sa area yan. At nakausap natin yung isang miyembro ng convoy na yan at ayon sa kanya ay ito daw mga miyembro ng MILF na ito ay nanggaling dun sa isang community at pumulaut na sila papunta dun sa kanilang camp o sa kanilang mother camp para mag-give way dun sa operation ng AFP at para maiwasan na rin yung tinatawag na misencounter, Jessica. Alam mo, maganda pinakita mo yan na Cedric at binanggit mo yung misencounter. Kasi sa pagkakaalam ko, pare-parehong nakafatig ang mga sundalo, ang BIFF, ang MILF. Paano ba nila nadidistinguish one group from the other? Yeah, Ma'am Jess, kung mapapakita sana natin malinaw itong uniform ng MILF ay tiger fatigue yung tinatawag nila dyan. Ano? So kung siguro yung mga sanay na talaga, may pagkakaiba yan kumpara doon sa sa uniform ng infantry, sa uniform ng Marines ng ating mga puwersa ng gobyerno. Yung uniform ng BIFF ay hindi natin masabi. May mga nagsasabi na may mga nare-recover ng mga uniform din ng BIFF na katulad nitong sa MILF. Although ang one thing is for sure ay marami mga nagsasabi na usually mga miyembro dyan ng BIFF mga nakasibilan lang, pwede mga naka-t-shirt lang, may few parts ng katawan nila na may medyo naka-fatigue, naka-chinelas, kumbaga sa madali sabi, kulang sila dun sa gears na kailangan dun sa conventional na warfare, Jessica. Kaya lang, pag inasintay ang mga yan, nung mga kanyon, yung pagka may mga helicopter mula sa ere, yung mga assault helicopter, o kahit yung simpleng barilan lang, sa malayuan, hindi mo naman madidistinguish ng mabuti yung pagkakaiba sa mga uniforme nila. So, paano masasabi ng ating mga sundalo na tinatamaan nila ang BIFF? Diyan papasok, Jessica, yung importansya nung coordination para hindi magkaroon ng misencounter. Ang sinasabi sa atin ng mga sources na nakausap natin, pinull out mo na lahat ng mga miyembro ng MILF dyan kasi meron ka ng coordination. So, meron ng clearance kumbaga na ang AFP magpatak na lang na magpatak ng kanilang mga howitzer o kaya magkaroon ng airstrike. Kasi ang understanding sa pagitan ng gobyerno natin, ng AFP at saka ng MILF, wala na dapat civilian sa areang yan, wala na dapat miyembro ng MILF dyan. Sa mga pinapakita, sa mga nakita nating video, and in fact, nung Saturday, meron din tayo nakitang video sa ilang parts pa, I think sa may bandang northern part pa nung box na tinatawag, na mga miyembro ng MILF na nagpo-pull out. Ganun din, yung convoy nila, nakasakay sila sa mga motor to make sure na wala na sila dun sa area na yun na magkakaroon ng offensive ang AFP para matiyak na kung sino man ang tamaan, kung may tamaan man, ay mga miyembro lamang ng BIFF, Jessica. Pero paano malalaman o masisiguro ng militar, Cedric, na nagbubunga yung kanilang pangbubomba, meron silang mga tinatamaan na terorista o BIFF? Gayong nakita natin, pagdating nila dun sa Dumanoy kampo ng BIFF, nakita nila yung paggawaan ng bomba pero wala ng tao. Sa ngayon, Jessica, kumukuha pa tayo ng opisyal na statement mula sa 6ID kung ilan o kung meron bang tinamaan na doon sa, kasi medyo malaki-laki yung strike na yung opensiba na nakita natin nung Saturday. At least 5 beses na nakakita tayo na nagkaroon ng rocket, nag-launch ng rocket yung mga eroplano. So it was an airstrike na accompanied by artillery strike. Pero wala pang inilalabas sa ngayon na opisyal na statement ng 6ID kung ilan o kung meron ba na tinamaan na mga miyembro ng BIFF. And we have to remember, Jessica, napakalawak niyang area yan and in the hundreds lamang
yung mga miyembro ng BIFF na sinasabing nandyan. So kung yan na nagkahiwa-hiwalay, and sinasabi nga nila maraming mga loose at saka lost command yung mga yan, hindi rin ganoon kadali na kumbaga matigil yung o ma-neutralize sila doon sa area yan, Jessica. Okay, kasi nabanggit mo last week, no, nung nag-question and answer din tayo doon sa report mo about the offensive, na ang BIFF, they move around in small groups. Pag sinabi nilang command, hindi katulad nung alam natin na conventional na may platoon yan, may batalyon, hindi sila ganon. Kahit tatlo-tatlo lang sila, 5-5, talong-talo na. Yun na yung command na tinatawag nila. So, paano nakakasiguro ang mga sundalo na yung mga kalaban nila ay nandun pa, tumatakbo pa? Kasi pwedeng-pwede nilang hubarin lang yung kanilang mga uniforme, humalo sa mga sibilyan. Katulad din ng guerrilla warfare na nakita natin noong 1980s, yung mga hinahabol na kalaban ng gobyerno, pag nagtanggal na ng uniforme, magiging magsasaka na yan o magiging civilian, ordinary civilian. So paano nasisiguro ng military na meron pa silang hinahabol na mga terorista, o baka wala na, tumakbo na, nagsipagtago na o nakihalo na sa iba? Jessica, una sa lahat, iiwasan natin na makapag-mention ng mga operational movements dyan, para hindi makompromise yung operation. Pero sa pagkakaalam natin, Jessica, at least 3 barangay na yung idineklara na no man's land dyan sa area na yung nagkakaroon ng artillery strike tsaka nagkaroon ng airstrike to Sabado. When we say no man's land, expected na wala talagang tao dyan. Kino-ordinate ng AFP sa local government units na yung kanilang mga barangay ay na-pull out na, na-evacuate na yung kanilang mga yung constituents sila doon. And then MILF na kino-ordinate na. So kung sino man yung makita ng mga forces, o kung say alam may army, may infantry o kaya may marines na pumasok dyan, kung sino man yung makita nila doon sa areang yon, kumbaga masasabi talaga na miyembro ng BIFF, dahil nga yung mga civilian, yung mga miyembro ng MILF ay understood na nailabas na, Jessica. Okay. So sa mga journalists katulad mo, Cedric, na nagko-cover ng all-out offensive ng military, you can more or less make sense out of the operations. Meron naman kayo nagagrasp o na nakikitang strategy at hindi lang random yung bombahan ng bombahan? Yung strategy I suppose meron tayo nakikita, Jessica, lalong-lalo na nung Sabado na nakita natin talagang kumbaga, if we can call it, nag-mass up, particularly yung mga areas na inikutan natin na biglang-bigla nagsulputan sila dyan, we wouldn't go into details para lang hindi ma-compromise yung pero simula kahapon, Jessica, I suppose it's the 6 IDs way of controlling the situation, simula kahapon pahirapan talaga tayong kumuha ng detalye, kagaya nga nabanggit natin nung Sabado, yung box ay binax na, kumbaga nagkaroon na dyan ng forces, pero yung nangyayari dun sa loob, yung in-artillery nila, yung in-airstrike, halos wala tayong makuhang detalye dyan. Ang alam lang natin, nag-move in na yung on foot, nagkakaroon na ng foot patrol, pero kung paano nila tinutugis yung mga nasa loob ng mga miyembro ng BIFF na pinaniniwalaan kukuta doon, ay hindi na tayo makakuha ng detalye, Jessica. Okay, in the meantime, mukhang hindi handa ba? Tama ba yung LGU o kung sino man yung namamahala ng relief operations ng ating mga kababayan dyan, yung mga evacuees? Sabi mo, kulang ang pagkain, walang palikuran na sapat, hindi maayos yung kondisyon sa mga evacuation center, Cedric? Hindi natin masabi kung panglahatan yung hindi handa, kasi may iba mga areas din tayo na nakikita na talagang nagre-ready sila ng kanilang mga supplies na i-distribute, even yung mga areas na far-flung na sinasabi medyo dangerous na, sinusubukan pa rin as much as possible na pasukin ng ilang mga miyembro, mga barangay units, pero gaya nga na-report natin, medyo talagang mahirap yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito dahil lalo dun sa mga evacuation center. And not to mention, Jessica, although ngayon lang nagsimula na umulan, in the past 7 days, I think, ay halos wala tayong na-experience na ulan, particularly dun sa mga bayan ng Mambasapano at saka yung mga areas na magkakalapit na yun. So tuyong-tuyo talaga, alikabok, gutom. It's a desperate situation para dun sa mga nasa evacuation center, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Maguindanao, Cedric Castillo.